Magandang araw, Ginang Anyos at sa mga nakikinig. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng pag-uunlad ng wikang Filipino. Pagsisimula ng pambansang wika noong 1935 sa ilalim ng Saligang Batas ng 1935, itinaguyod ang pagkakaroon ng isang pambansang wika. Pinili ang Tagalog bilang batayan ng bagong wika na tinawag na Pilipino. Pagbu Pagbuo ng Surian ng Wikang Pambansa noong 1937. Itinatag ang surian ng wikang pambansa upang tukuyin at paunlarin ang pambansang wika. Ito ang nagbigay daan sa mga masistemang pag-aaral at pagbuo ng wika. Pagsama Pagsasama ng ibang wika noong 1959. Pinalitan ang pangalan ng pambansang wika mula Pilipino tungo Filipino upang mas ipahayag ang pagkakaiba-iba ng mga wika sa pambansa at isama ang mga elemento ng iba pang katutubong wika. Bago ang lahat ng iyan, alam nyo ba na sinakop tayo ng Espanyol? Alamin natin Alamin natin ang kalagayan ng wika bago tayo sinakop ng mga Espanyol. Bago ang pagdating ng Espanyol, ang mga Pilipino ay gumagamit ng iba't ibang sistemang pagsusulat. Halimbawa, ang baybayin ay isang katutubong script na ginamit sa pagsusulat ng Tagalog at iba pang wika. Magkakaiba na wika ng dialekto, mahigit isang daan pitumput lima na wika at dialekto ang umusbong sa iba't ibang relihiyon tulad ng Tagalog, Cebuano at Ilocano na naglalarawan ng kultura at pagkakakilanlan ng bawat grupo. Ngayon, alamin naman natin noong panahon ng mga Espanyol, nung sinakop tayo. Nang sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas, nagkaroon ng malaking epekto sa pambansang wika at kultura ng mga Pilipino. Ang Espanyol ang naging opisyal na wika ng gobyerno, simbahan at edukasyon. Maraming mga lokal na wika ang naimpluwensyahan ng Espanyol at ang ilan sa mga ito ay nagkaroon ng mga bagong salita at terminolohiya mula Espanyol. Bilang resulta, ang mga katutubong wika ay nakaranas ng pag-urong at hindi gaano ginagamit sa mga opisyal na transaksyon. Sa kabila nito, nakapagpatuloy ang mga lokal na wika sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. At nagkaroon din ng mga pagsisikap na mapanatili ang mga ito sa kabila ng kolonyal na pamamahala. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga kilusan para sa pagpapalakas ng mga katutubong wika na nagbigay daan sa pagtubo ng pambansang wika sa ilalim ng Commonwealth na nagresulta ng pagkilala sa Pilipino bilang pambansang wika noong 1935. Ngayon, alamin naman natin ang nangyari nung panahon ng Amerikano. Nang sakupin tayo ng mga Amerikano, sa simula ay dalawang wika ang ginamit ng mga bagong mananakop sa kautusan at proklamasyon, Ingles at Espanyol. Bilingual ang sitwasyong pang-wika sa panahong ito. Sa kalaunan, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Tinuruan tayo ng mga Amerikano ng tamang edukasyon, sila ang kauna-unahang guro ng mga Pilipino sa panahong ito at tinatawag silang Thomasite mula barkong sinasakyan nilang USS Thomas. Dumami ng natututong magbasa at magsulat sa wikang Ingles dahil ito ang naging wikang panturo. Ito batay sa rekomendasyon ng Komisyong Stroman noong Marso 4, 1899. So ang nahitabo diri sa panahon ng Amerikano kay kuan sila atong duha atong naging pambansang wika, which is ang Ingles at Espanyol. Sa panahon dira kay bilingual ang sitwasyon nila. Sa kalaunan ang Ingles
kay nailisan og Espanyol bilang opisyal na wika. Sa panahon pod dira, ang Amerikano kay gituruan nila ang mga Pilipino magbasa ug magsulat. Yeah. Alamin naman natin ang mga nangyari sa panahon ng Hapon. Sa panahon ng Hapon, dito naganap ang pagdiriwang ng Linggo o Buwan ng Wika noong Marso 6, 1954. Nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang bilang 12 para sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula Marso 29 hanggang Abril 4, taon-taon. Alinsunod ito sa pagbibigay puri sa kaarawan ni Francisco Balagtas bilang makata ng lahi. Noong Setyembre 1959, sinusugan ng proklamasyon bilang 186 ang paglilipat sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19, taon-taon. Bilang paggunita sa kaarawan ni Pangulong Manuel Quezon na kinikilala bilang ama ng wikang pambansa. Noong 1959, inilabas ni Kalihim Jose F. Romero na Kagawaran ng Pagtuturo ang kautosang pangkagawaran bilang 7 na nagtatakdang kailan may tutukuyin ang wikang pambansa na ito ay tatawaging Pilipino. Ngayon, hayaan niyong ipaliwanag ko ang kaibahan ng pambansang wika ng Pilipinas. Tagalog, katutubong wika pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas noong 1935. Pilipino, unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas noong 1959. Filipino, kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, lingua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama ng English 1987. Ito ang makukuhang aral.